nagkakilala kami sa um, organization ng football. Way back high school. Nakilala ko siya at that time grade 8 siya and we met in camping together dun sa school namin dati. Nakilala ko siya as very mature and also napakagaling tao, which is very confident sa pagsalita. Kasi sobrang dedicated niya. Alam mo yun, yung talagang lahat gagawin niya para lang din sa gusto niyang ma-reach, yung gusto niyang goal. Talagang he works very hard. Hindi lang siya nag-uutos, talagang lagi siyang involved. Tapos kahit malayo siya, for example, wala siya dito sa Pampanga, hindi niya napapabayaan yung obligasyon niya. He makes sure that everything is covered. Everything is proceeding as planned. So whatever tasks you're going to give him, he's going to do that with all his loyalty and integrity. But wala siyang maisasantabi doon. Wala siyang iti-take for granted sa lahat ng task na ibibigay niya sa kanya. So he's really a devoted person. Not only to his works, not only to his life as a student, but also as an only son and also as a youth of the Lord. He has these high moral standards. He's a kind of teenager before na kahit saan mo siya dalhin, malayo siya sa family niya, mapunta siya sa city, pero he has these high moral standards na kahit sino makasama niya, kung meron siya nakita na hindi maganda, he will not be like them. Meron siyang paninindigan, meron siyang pagkakakilanlan sa kanyang pagkatao. He has a kind of leader or he's a kind of person that would understand really the feelings of the others. Kaya nga, he has lots of friends and he's been very respected even with the lower grades during his time in high school. Very, siya kasi mag-project na sarili niya, very confident. Alam yun, parang strong na personality niya. Naman napaka-driven ng tao na to, napaka-passionate sa lahat ng sinasalihan. Kasi similar kami in many ways na yung lahat ng organization, sinalihan before, madami extracurriculars, lagi nasa labas, lagi nasa outreach program. Kaya nakita ko rin yung drive ko kay Brian. Yung drive maglingkod, mag-public service, tumulong sa kapwa. Nakita ko rin sa kanya yun. Ako po si Brian Perez, ang inyong kababayan mula sa Mariveles, Bataan. At naniniwala ako na hanggat may liwanag kang naaninag, ang pagsuko ay hindi ang katapusan. Kilala bilang kababayan, the vibrant voice, at bilang si Brian. Ngunit sino at ano nga ba ang meron sa kanya? Si Brian ay nag-iisang anak lamang ng kanyang mga magulang na sina Virginia at Sandino Perez. Sa murang edad pa lamang ay lagi na siyang handa, lagi, walang pinipiling tao, edad o katayuan, kapag handa kang tumulong. Nagsimula lahat na malaman ko na gusto kong mag-serve sa ibang tao o malaman ko yung passion ko nung grade 3 ako. May isang tao na naniwala sa akin na why not itry mo na mag-join sa Boy Scouts of the Philippines. Nung punto ng buhay ko na yun, sabi ko, oo nga naman, bakit hindi ko subukan? Na kaya ko namang humarap sa tao, kaya ko namang makipaghalubilo, pero hindi ako nag-join at sumasali sa mga organisasyon. Hindi natin malalaman na hindi natin kaya ang isang bagay hanggat hindi natin sinusubukan ito. Mas okay na nasubukan natin at mag-fail tayo kaysa wala talaga tayong ginawa. Ngunit, kagaya ng pagsikat ng araw, sumasapit rin ang gabi. Oras kung saan maaaring madapa at bumagal sa paglakad. Isang nakakalugmok na pangyayari ang sumubok sa katatagan ni Brian. Subalit, hindi ito naging hadlang upang bumagal ang kanyang paglakad sa pagkamit niya ng kanyang mga pangarap. It was October 2012 when my life is between life and death. This is my second life. And this is my second chance. I slapped my face. And I am trying to wake up believing that it is just a bad nightmare.
But it does not stop me to find my passion and to follow my purpose. Yung aksidente na nangyari sa akin, yung pagkadapa na nangyari sa akin, ay ang pintuan o yung stepping stone ko para malaman ko ano nga ba ang gusto kong gawin hanggang sa ngayon. The reason why, kung bakit ako nag-venture to public speaking is one, dahil hindi ako nakasali sa district-wide election of officer. Because that time, ako ay nasagasaan. So, I run as the president ng school namin. May hawak ako tungkod sa school. Nakatukod ako kasi pumasok ako that time na nasagasaan ako. Naka-wheelchair, nakasaklay, naka-crutches. So, lahat ng mga pinagdadaanan ng may mga kapansanan, yung mga gamit nila, nagamit ko yun throughout my journey. At until the end, hindi ako nakasama dun sa election that I can give kung ano ba yung kaya kong may tulong sa ibang tao. Doon at start yung passion ko na magsalita kasi I know someone out there needs to hear my voice. Marami rin na pagdaanan niya si Dave. Meron din siyang mga problema na napagdaanan sa buhay niya, sa family niya, mga challenges. But he's still confident and he still can stand on his way in a very calm and a very positive manner. Ito ang nagsilbing unang hakbang niya upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa kanyang buhay. Sinabi nga ng The Voice Master sa kanyang Pochology, "Life is full of surprises. Make the most of it and always expect the unexpected." Isang hindi inaasahang pagtatagpo ang nagpabago sa buhay niya bilang isang kabataang nangangarap. January 2017, when I became part of the Mariveles Youth Congress, particularly the 3rd Mariveles Youth Congress. So Sir Choi is one of the plenary speakers that time, and I'm very amazed and inspired with his talk. Kaya nung time na yun, sabi ko, pangarap ko rin maging katulad nito. 3 taon nang lumipas bago nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Brian. Pinaghandaan niya ito ng maigi sa pamamagitan ng pagpapaunlad niya sa kanyang sarili. Sa mga panahong ito, walang tigil si Brian sa paninilbihan at pagsali sa iba't ibang pagtitipon ng mga organisasyon, paligsahan, pagdaraos ng proyekto para sa kabataan at marami pang iba. Tunay nga na availability is the best ability. Dahil minsan lang dumating ang pagkakataon na mabigyan tayo ng oportunidad na maabot ang ating mga pangarap. Kasi nung time po na yun, nag-share siya ng kanyang buhay bilang isang broadcaster and na-inspire ako sa kwento ng buhay niya kasi parehas po kami tiga Mariveles, Bataan. So that time, sinuportahan ko na siya pero sabi niya, kung gusto ko maging broadcaster, mag-join ako ng Voice of the Youth. Pero nung time na yun, wala po akong kakayahan na pumunta ng Makati from Bataan dahil grade 9 pa lang po ko nung time na yon. So sabi ko, susuportahan ko na lang siya, tignan ko na sa social media niya. Until then, nung 2020, nabigla na lang po ako nung in-invite niya ako to be part of the Certified Voice Artist Program Batch 3. Ako po ay from CVAC Batch 3 and ang daming batches na yung dumaan pero nandito pa rin ako kasi nandito yung passion ko at dito ko nakita yung purpose ko, yung tumulong sa ibang tao gamit yung boses namin. Kita ko yung potential with the Voice of the Youth Network. Lumipat ako from Bataan, from a probinsyano, papunta ng Manila na walang kaalam-alam. Nagpupunta ako ng Manila for summits, for forums, pero may mga kasama ko. Nandyan na yung voting ng 25 years or almost 26 years pero marami na rin siyang na-touch na buhay ng mga kabataan at gusto namin na hindi lang yung mga na-touch lang na yun yung makakasama namin at makakatuwang namin sa paggawa ng mga projects at ng mga activities na ginagawa ng voting, kundi mas mapadami pa namin yung mga kabataan na mayroong vision, merong mission at merong objectives at goal para sa Pilipinas. So, nung time na yun, sabi ko, ano mangyayari sa akin? The main purpose ng paglipat ko from Bataan to Manila is to serve the Voice of the Youth Network. A media organization na country, a volunteer media organization in a country. And after that, dahil nga ang Creative Voices at Voice of the Youth ay isa lang ang founder, which is Sir Pocholo Gonzales, nagkaroon na ng opportunity na nakita ni Sir Choi yung talent ko, nakita ni Sir Choi yung kaya kong gawin, paano ko mag-serve, at paano ko gumawa ng mga bagay-bagay. He gave me the opportunity to work for the Creative Voices production itself. Sa ngayon, siya ay naging bahagi ng iba't ibang programa gaya ng VJ8 Radio, School of Life, PH at Prom Talk.
kasalukuyang Managing Director ng Voice of the Youth Network at Program Director ng VOTI News Network. At kamakailan lamang ay itinalagang Officer in Charge ng Creative Voice Productions at Partnerships and Events Head ng Certified Voice Artists Philippines Incorporated. Ngunit ano nga ba ang nagtulak kay Brian sa tagumpay na nakamit niya ngayon? Sa totoo lang, walang definite at walang exact na sekreto sa tagumpay. Hindi mo pwedeng hiramin yung sekreto ng ibang tao sa pagtatagumpay nila. Dahil ang susi sa tagumpay ay hawak mo at nasa kamay mo. Malayo na, ngunit malayo pa ang mararating ng isang kabataan na gaya ni Brian. Ngunit ang laban ng isa ay hindi madali. Kaya't sa bawat hakbang niya sa kanyang landas, ay bitbit niya ang lakas na nagmumula sa mga malapit sa buhay niya. Always be who you are and always follow your heart's desire. Because if you follow what your heart's desire, then you would be the happiest and you would be the most content person in the universe or in your life. And also, when you're struggling, the only one that we can count on or we can hold on, and of course, to the Lord. As I'm always telling you, kapag malayo ka, kahit di ka malayo, wherever you are, always keep your faith, always keep your trust to the Lord. Huwag siya mag-stop sa huwag kang mag-stop sa pag-chase ng dreams mo. Alam ko, marami kang pangarap, alam ko marami ka pang gustong gawin, and alam ko kaya-kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mo. Kaya may mga moments ka man na tingin mo nag-doubt ka sa sarili mo or tingin mo hindi mo kaya. Just always remember that we are here for you. Katulad ng pagiging nandyan mo para sa amin, kami rin, andito kami para sa iyo. So, we are always willing to help you. We're always willing to support you sa kahit na anong gusto mo para lang ma-achieve yung dreams mo. Very proud of him, no? Of what he has accomplished already. Napakadami na kasi yan. And I want him to know na as long as I can, kahit hindi kami palaging magkakasama, alam naman din niya yun na lagi lang akong nandito to support him in whatever endeavors that he wants to enter or kung ano man yun. I'm very proud of him. I hope that he continue to inspire others. I hope that he continue to do his best kung ano man lahat ng pinaplano niya, kung saan man yan. Basta nandito lang kami. Ang aking kwento ang nagpapatunay na maaari mong maabot ang iyong pangarap habang tinutulungan rin ng ibang abutin ang sa kanila. Ito ay isang buhay na paalala na walang makakatalo sa taong desididong maging porsigido at kumikilos ng progresibo. Ako, si Brian, the Vibrant Voice Dave Perez, ang inyong kababrayan, isang kabataan bilang boses ninyo at ng ating bayan. Nabanaag ko ang kwento ng aking tagumpay. Nang boses ko ay aking inalay. Was driven by the fire inside of you, was hoping they could recognize you. The poison of the world is killing you inside, and you're locked with limitations. Close your eyes, imagine the future. You can reach the skies if you wanted to. Inform and inspire, be involved in power. We are the power, we're the voice of the youth.